Tita, pahiram naman ako ng cellphone ko. Inip na ako dito sa bahay. My goodness! Baka nakakalimutan mo na kalalabas mo lang sa ospital dahil nagkasakit ka na sa sobrang pagka-addict mo sa paglalaro ng online games. Restricted ka muna sa paggamit ng phone. Pero tita, matagal na naman ako nakalabas sa hospital eh. Nakakailip naman dito sa bahay. Di mo rin ako pinapayag magbukas ng TV kasi bawal din sa akin. Tapos ayaw pa akong payagang maglaro ng basketball kasama mga tropa ko. Magbasa ka na lang ng books. Marami akong binili sa bookstore last time. Mga published stories yon na mula sa mga apps. Hindi ba uso yun sa mga Gen Z? Eh tita, ayoko naman noon. Hindi ako fan ng mga fiction stories sa SOCMED. Ikaw na lang magbasa. Nahuli ka nga madalas sa trabaho dahil lang sa pagbabasa mo ng mga yan. Restricted ka sa paggamit ng phone. Period. Ay, wait lang. Gusto mo bang maglaro tayo ng chess? Kukunin ko lang yung chessboard. No, ayoko tita. Hindi ka naman masaya kalaro eh. Ang bilis mong matalo. Masyado ka kasing magaling kaya natatalo ko. Pero gagalingan ko na ngayon, don't worry. Ayoko nga. Hindi naman yan ang trip ko ngayong gawin eh. Yung cellphone ko na lang. Sige na. Promise. Hindi ko siya gagamitin ng matagal. Ibabalik ko din kagad sa inyo. Hindi ba sabi naman ni Doc, okay lang naman gumamit ng cellphone basta may limitation? Alam mo Kyle, sobrang lala na nangyari sa'yo last time. Ayoko na makita ka nagsasuffer dahil sa kaka-cellphone mo. Huwag ka munang pasaway, please. Hindi nakilig si Kyle sa kanyang tiyahin. Sa halip, pinanlisikan niya ito ng mga mata at umalis. Pumunta siya sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Pagdating sa silid, patalon siyang humiga sa kaba at nagtalokbong ng kumot. Naiintindihan naman niya na iniingatan lamang siya nito. Pero sa edad niyang 18, parang palagi pa rin siyang tinuturing na sanggol. Isang buwan nang nakalipas mula nang lumabas siya sa ospital dahil sa matinding pagkakasakit. Simula noon, hindi na siya nakalabas ng bahay at napakaraming bawal, lalo na ang paghawak ng cellphone. Si Sol, ang kanyang tiyahin, ay walang asawa at anak. Sa kanya nito ibinuhos ang buong atensyon simula nang mamatay ang kanyang ina nung sanggol pa lamang siya. Samantala, ginugol niya ang oras sa pag-iisip ng paraan kung paano niya makukuha ang cellphone mula kay Sol. Isang oras lang naman niya yung gagamitin at ibabalik din niya ito pagkatapos. Kinagabihan, hinanap niya ang pinaglalagay ng mga tabletang pampatulog ng tiyahin. Nagtimpla siya ng gatas. Kumuha ng 3 tableta at dinurog ito bago ilagay sa gatas. Nakangiti siya nang dumako sa kwarto ni Sol. Dala ang tinimpla niyang gatas. Mabuti na lamang at gising pa ito at naabutan niya na nagbabasa ng libro. Tita, uminom ka muna ng gatas bago ka matulog. Aba, kinakabahan ako bigla ah. Para-paraan ba to para makuha ang cellphone mo? Hindi no. Gusto lang kitang ipagtimpla ng gatas kasi matagal ko na ding hindi ito nagagawa sa inyo. Hindi ba noong 10 years old pa lang ako, palagi mo akong inuutusan magtimpla ng gatas para sa tuwing gabi? Kasi pagod ka na at gusto mo na magpahinga. Bigla ko lang na-miss ang nakagawin natin noon. Ay wow! Lapit ka nga sa akin, Kyle. May lagnat yata ang makulit kong pamangkin ah. Hindi ba yata magaling ang sakit mo? Hindi ka naman ganyan dati eh. Maganda yata ang epekto ng sakit ko, tita. Sige na. Please, inumin mo na yan. Sayang naman tong tinimpla ko. Dinamihan mo ba ang asukal nito? Alam mong hindi ako umiinom ng matabang na gatas. Opo naman. 4 na scoop ng asukal yan, tita. Aba, good boy. Tandang-tanda mo pa. Akin na nga yan. At baka magtampo ka pa. Agad na iniabot ni Kyle ang gatas kay Sol. Bahagya pa siyang napangisi nang makitang ininom ito ng tiyahin. Dahil sa tingin niya ay nagtagumpay ang unang hakbang sa kanyang plano. Lalo pa siyang natuwa ng ilang minuto lang ang lumipas ay agad itong nakatulog. Matinding pampatulog ang tabletang iniligay niya sa gatas at hindi basta-basta nagigising ang taong umiinom nito.
kahit anong ingay pa sa paligid. Agad siyang kumilos para sa susunod niyang gagawin. Yun ay ang hanapin ang cellphone niya. Binuksan niya ang lahat ng drawer sa kwarto, pati na rin ang malaking cabinet. Hanggang sa napansin niya ang isang kahon sa ilalim ng kaba at agad niya itong kinuha. Halos mapatalon siya sa tuwa nang buksan niya ito at makita ang cellphone niya. Dali-dali siyang lumabas sa kwarto ni Sol at isinara ang pinto. Dumiretso siya sa labas ng bahay dahil sabik na sabik siyang makatapak muli sa lupa. Naglakad-lakad siya at pumunta sa lumang palaruan at doon nilaro ang paborito niyang online games. Sa gitna ng pagpindot-pindot niya sa kanyang cellphone, naagaw ang atensyon niya sa isang malaking lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Pero halata niyang dobleng laki nito sa kanya at maskulado ang katawan. Dahil sa kuryosidad, itinigil niya muna ang paglalaro at tumayo para lapitan ng lalaki. Gusto niyang itanong kung anong ginagawa nito. Pero bago pa siya makakilos, may isang tao na humila sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Pagkatapos ay tinutukan siya ng kutsilyo. Tinignan niya ang mukha nito. Si Topper, ang kriminal na tumakas sa kulungan sa kanilang lugar. Sinubukan niyang lumaban, pero tumilapon lang siya dahil mas malakas ang puwersa ng lalaki kaysa sa kanya. Nang wala na siyang magawa, hindi na siya nagtangkang lumaban pa. Hanggang sa biglang dumating ang malaking lalaki na nakita niya kanina labag. Sa pagkakataong yun, nakita niya na ng malinaw ang mukha nito. Mayroon itong maputing buhok, maitim na balat, kakaibang refleksyon ng mga mata at mas doble ang laki sa pangkaraniwang tao. Hindi niya maintindihan kung anong dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang kanyang paligid. Nagising siya sa kanyang kwarto kinabukasan. Nakita niyang nakasubsob sa gilid ng kama ang kanyang tiyahin. Ang buhok nito ay nakalatag sa puting kumot. Nang mapansin ng kanyang tiyahin na gising na siya, agad itong umangat ang ulo at tumingin sa kanya na may pag-alala. Oh Kyle, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang po ang ulo ko. Ikaw kasi ang pasaway mo talaga. Kaya pala binigyan mo ko ng gatas kagabi para humimbing ang tulog ko. At makuha ang cellphone mo, no? Kala mo hindi ko malalaman? Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Kung hindi dumaan si Katasyo, hindi ka makakauwi dito sa atin dahil nawalan ka ng malay. Hindi ba sinabi ng doktor na pwede kang mag-collapse anytime kapag napasobra na naman ang paggamit mo ng cellphone? Ita, hindi ako naniniwalang nag-collapse ako dahil sa sobrang paggamit ng cellphone. May nakita ako kagabi. Isang kakaibang lalaki. Matipuno ang kanyang katawan. Puti ang kulay ng buhok. At sobrang kakaibang kanyang mata. Ay naku Kyle, sabi ng doktor nung pina-check up natin ng mental health mo. Posible daw na magkaroon ka ng delusional disorder dahil sa sobrang pagtutok mo sa online games. Yan ang epekto niyan sa'yo. Nararamdaman mo na kaya please, wag na makulit kay tita ha? Sigurado ako sa nakita ko kagabi. Nakita siya ng mga mata ko at hindi ako pwede magkamali. Hay nako, last na to Kyle ha. Sobrang delikado na ngayon paggabi dito sa lugar natin. Alam mo ba na may natagpo ang katawan ng lalaki kaninang umaga sa malapit lang na balon? Wakwak ang katawan at maraming sugat. Alam mo ba kung sino ang lalaking yun? Si Topper lang naman. Yung batikang kriminal dito sa lugar natin. Natahimik si Kyle dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Ang lalaking yun, si Topper, ang muntik nang manaksak sa kanya kagabi. Hindi na niya maalala ang sunod na nangyari dahil nawalan siya ng malay. Pero sigurado siya na pinatay ito ng malaking lalaki na nakita niya. Ano raw pong sabi ng mga pulis? Baka pinatay ng kaaway niya dati.
Di pa yata nahuhuli kung sinong gumawa eh. Hay naku Kyle, wag mo na nga yung masyadong intindihin. Gusto ko matuklasan kung ano nangyari sa kanya. Hay nako, hero yan? Si Spider-Man ba o si Superman? Wala ka ng time sa ganyan dahil aalis din tayo ngayong araw. Ano po? Aalis tayo ngayong araw? Saan naman tayo pupunta, tita? Magbabakasyon tayo sa Samar. Para naman may mapagkaabalahan ka. Masyado ka na kasing bored sa buhay. Ha? Sa Samar? Anong gagawin natin dun? Parang wala naman magandang place dun eh. Tsaka walang signal dun. Excuse me, nung isang araw ko pa to pinagplanuhan. To the point na nag-leave ako sa trabaho para lang dito, no? No, hindi ako sasama. Mas lalo lang ako maboboard dun. Padabog na bumangon si Kyle mula sa pagkakahiga. Hindi niya maintindihan ng bigla ang pagbabakasyon. Ang mga pangyayari kagabi ay sariwa pa sa kanyang isipan. Hindi pa siya handang maglakbay, lalo na't hindi pa rin niya alam kung ano nangyari sa kanya at kung sino ba talaga ang malaking lalaking nagdigtas sa kanya. Lumabas siya ng kwarto at napahinto. Sa sala, nakita niya ang maraming maleta na nakaimpake. Nakasalansan ang mga ito sa tabi ng pinto at handa ng bitbitin sa pag-alis. Tita, ano ba itong ginagawa mo? Sobrang biglaan naman. Hindi mo man lang ako tinanong kung papayag ba ako dito. Alam ko kasi na hindi ka papayag kapag pinagpaalam ko pa sa'yo. Kaya surprise na lang. Tita naman eh. Ang hilig niyo sa surprise. Hindi ba pwedeng cancel muna natin ito ngayong araw? Naguguluhan pa ako sa nangyari kagabi. Exactly! Kaya nga gusto kong magbakasyon tayo para malibang ka naman. Promise, mag-i-enjoy ka dun sa Samar. Ay, si tita talaga! Wala nang nagawa si Kyle kundi ang sumunod sa kanyang tiyahin. Matapos makapaggayak, bumiyahe sila patungo sa Samar. Gabi na nang makarating sila sa isla at tumuloy sa isang bahay bakasyonan malapit sa dalampasigan. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagpumilit si Sol na mamasyal sa baybayin. Napilitan si Kyle na sumama kahit hindi siya mahilig sa mga ganitong kasiyahan. Habang naglalakad, ang tiyahin niya lang ang nag-i-enjoy sa sariwang hangin at sa tanawin. Si Kyle naman ay nakatunganga lang, nagakuha ng larawan. Hindi mali sa isip niya ang mga nangyari sa Maynila, ang takot at pagkalito at ang misteryo ng malaking lalaki. Tita, puno na ang storage ng cellphone mo. Ang dami mo ng picture dito oh. Mas marami, mas maganda. Para marami akong pamimilian sa mga ipopost ko sa social media accounts ko, no? Duh! Anda, pare-parehas lang naman ang post mo sa picture. Nakaganon, tapos puro pa cute. Dahil mo pa akong Gen Z. Hindi nga ako mahilig sa mga ganito eh. Halika, ikaw naman ang kukunan ko ng picture para naman mag-enjoy ka. Masaya kaya to, subukan mo. Tita, alam mo naman na allergic ako sa camera. Heh, wag na matigas ang ulo. I-enjoy mo ang moment natin dito para naman ma-realize mo na hindi lang sa cellphone umiikot ang buhay, no? Wala nang nagawa si Kyle kundi ang sumunod sa kanyang tiyahin. Iniabot niya dito ang hawak na kamera at siya naman ang nag-pose. Tanging payo at konting ngiti lang ang nagawa niya. Pero sa loob-loob niya ay naiirita na siya. Tuwang-tuwa naman ang tiyahin niya. Nakuhanan siya ng picture. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kyle nang makita niya mula sa hindi kalayuan ang malaking lalaki na nakita niya noong nagdaang gabi. Nakatitig ito sa kanya na parang nagmamatsyag. Agad namang napansin ni Sol ang pagbabago sa kanyang aura. Kyle, ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Natatay ka ba? Tita, yung lalaki na nakita ko kagabi, nandito siya. Sumunod siya. Sumunod siya sa atin. Ha? Ayan ka na naman sa pagkapraning mo, Kyle eh. I-enjoy mo na lang kasi yung view nitong dagat. Para naman hindi mo maisip yung mga ganong bagay. Tita, totoo po kasi yung sinasabi ko. Ah, 9:00 na pala. Oras na ng pag-inom ng gamot mo.
Tara na. Hinila na si Kyle ang kanyang tiyahin, kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Palinga-linga pa siya sa paligid, nagbabaka sakaling makita niyang muli ang lalaki. Pero hindi na niya ito nakita pa. Pagdating nila sa bahay bakasyon na kanilang tinutuluyan, agad siyang nahiga sa kwarto at nagtalokbong ng kubot. Naguguluhan siya sa nangyari kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nakita ang lalaking yun. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-iisip. At nagkaroon siya ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip niya, nakita niya ang malaking lalaki na madalas niyang makita. Sinundan niya ito at nakarating siya sa isang kakaibang komunidad. Nakatira roon ang mga tao na katulad ng lalaki ang pisikal na itsura. Mga ilang saglit lamang ay nagising na siya sa panaginip na yon at agad siyang napabangon. Tagaktak siya ng pawis at malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang tumayo at lumabas. Tumungo siya sa talahiban na nasa likod ng kanilang tinutuluyan. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa makarating sa isang kakaibang lugar. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang isang komunidad na may mga lingas ng apoy. Pinaliligiran ito ng mga tao na tila ba nagsasayawan at nagkakasiyahan. Abala siya sa pagbasid nang bigla na lamang may kumalabit sa kanya. Napatalon siya dahil sa pagkagulat at biglang bumungad sa kanya ang isang matanda at maskuladong lalaki na may dalang lampara. Iho, anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang ipain ang sarili mo sa mga halimaw? Aba, ibang klase ka ha? Hindi ko po alam. Dito na lang po ako dinala ng mga pako eh. Utoy, ano ba kung anong mayroon sa lugar na ito ha? Po, ano po meron sa lugar na ito? Ay, mukhang hindi siya taga rito. Ngayon ko lang nakita ang binatang yan sa lugar natin eh. Ang mabuti pa iho, umuwi ka na. Saan bang yung tinutuluyan at ihatid ka na namin? Hindi na po kailangan. Kaya ko naman po umuwi na mag-isa eh. Tanda mo bang pasikot-sikot ang daan dito? Utoy, magpasama ka na. Masyadong delikado rito. Huwag ka mag-alala. Hindi kami masamang tao. Ako nga pala si Gardo. At itong kasama ko naman ay tatay ko, si Mang Ipe. Makakilalang albularyo kami sa lugar na ito. Kaya mapagkakatiwalaan mo kami. Napanatag ang loob ni Kyle sa sinabi ni Gardo. Nagpatiulo sa paglalakad ang dalawa at agad namang siyang sumunod sa mga ito. Nang ihakbang nila ang kanilang paapali sa lugar na yon, natigilan sila sa narinig nilang ingay. Sigaw yun ng isang babae na humihingi ng tulong. Kinabahan si Kyle dahil pamilyar sa kanya ang boses. Kaagad silang pumunta sa pinanggagalingan ng ingay. Nang matuntun nila yon, nakita nila si Sol na nilalapa ng mga aswang. Agad na sumugot si Gardo sa mga nilalang na yon. Takot na takot si Kyle sa nasaksihan. Nais niyang tulungan ng kanyang tiyahin, pero pinigilan siya ni Mang Ipe bago pa siya makakilos. Dito ka na lang. Napakadelikado. Hindi mo sila kaya. Tita ko po yun. Papatay siya ng mga nilalang na yun. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari masama sa kanya. Si Gardo nang bahala sa kanya. Kaya niya mga yon. Ano pong klase mga nilalang mga yan? Hindi po ba sila mga tao? Hindi sila mga tao. Sila ay kabilang sa mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas sa lahat ng mga aswang. Napakong tingin ni Kyle sa mga nilalang na nasa harap niya. Parang tumigil ang dugo niya sa sobrang takot. Bigla niyang naalala ang malaking lalaki na madalas niyang makita sa paligid. Pareho ang itsura ng mga ito. Mahaba ang buhok, malaki at matipuno ang pangangatawan, at parang marmulang gaspang ng balat. Sa sobrang lakas ng mga aswang, tumilapon lang ng tumilapon si Gardo. Walang epekto ang buntot pagi na pinangahampas niya sa katawan ng mga ito. Pansamantala lang silang nangihina at pagkatapos ay nakakabangon muli. Nang mapansin ni Mang Ipe na halos hindi na makayanan ng anak niyang si Gardo ang laban, sumugod na rin siya. Meron siyang iwinisik na mga puting pulbura sa mga aswang
at nagkasugat-sugat ang katawan ng mga ito. Nang makatakas si Sol mula sa isang aswang na nasaktan ni Mang Ipe, agad itong lumapit kay Kyle. Nangihina ito at sugatan ang katawan. Tita, dumudugo po ang braso at dibdib niyo. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Malayo sa bituka to. Ikaw, ayos ka lang ba? Opo tita, umalis na po tayo dito. Kailangan natin magamot ang mga sugat mo. Oo, Kyle. Napakadelikado dito. Umalis na tayo. Baka may mangyaring masama sa'yo. Saan kayo pupunta? Huwag muna kayong humiwalay sa amin. Nagkalat sila sa paligid. Baka makasalubong niyo sila sa daan at iba pa nilang kauri. Sugatan ang katawan ni tita. Kailangan siyang gamutin. Kami na ang bahala sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang umatake ang isang aswang kay Sol. Mabilis na nasanggahan ni Cardo ang kanyang tiyahin, pero nawalan pa ito ng malay dahil sa sobrang pagkabigla. Agad na dinukot ni Gardo ang isang matalas na bagay at isinaksak sa aswang. Nang hina ang nilalang at bumagsak sa lupa. Si Mang Ipe naman ay patuloy sa pakikipaglaban at sari-saring kagamitan na ang ginagamit ito. Isa-isa nang nangihina ang mga aswang na naroon at pagkatapos ay umalis na sila. Dumiretso sila sa kubo ni Mang Ipe. Dahil isang albularyo ang mag-amang ito, marami silang mga halamang gamot at iba't ibang klase ng anting-anting. Inihiga nila si Sol sa lapag. Pinunasan naman ni Kyle ang mga sugat nito. At saka tinapala ni Mang Ipe ng dahon ng kamangyana at madre de cacao. Dinasalan din niya ng salitang Latin ang isang papel at saka ipinahid sa sugat ng babae. Sinenyasan naman ni Mang Ipe si Kyle bilang tanda na maayos na ang kalagayan nito. Magdamag na binantayan ni Kyle ang kanyang tiyahin. Kinaumagahan, nagising na lamang siya habang nakasubsob sa gilid ng higaan si Sol. May humahaplos sa kanyang buhok. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ang tiyahin na gising na at nakangiti sa kanya. Kaagad siyang bumangon at niyakap ito ng mahigpit. Tita, mabuti lang po at gising na kayo. Sobra po ako nag-alala sa inyo kagabi. Bakit po kasi sinundan niyo pa ako dun? Ikaw naman kasing bata ka. Paano hindi kita susundan eh? Bigla ka nalang lumabas ng kwarto mo. Tapos dumiretso ka sa talahiban. Alam mo naman na stranger tayo dito. Masyado ka na bang bored sa buhay mo? Pasensya na po tita. Hindi na po mauulit yun. Na-curious lang po ako sa lugar na ito eh. My goodness, talagang wag mo nang uulitin yun. Muntik ka nang mawalan ng magandang tita kagabi. Teka nga pala, hindi ko akalain na may mga ganong nilalang pala sa totoong buhay. Akala ko sa horror movies ko lang sila makikita eh. Ang creepy naman nila. Sabi po ni Mang Ipe, sila daw po yung mga gabunan. Mga malalakas na aswang talaga sila. Teka, wala yata tayo sa bahay bakasyunan ah. Nasaan tayo, Kyle? Nasa bahay po tayo ni Mang Ipe at Gardo. Yung mag-ama na nagligtas sa atin kagabi. Eksaktong pagkasabi ni Kyle noon, dumating si Gardo. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Napansin ni Kyle na natulala ang tiyahin niya kay Gardo. Parang nagkagusto ito kagad sa binata. Kinalabit niya ang tiyahin para mahimasmasada at bigla itong napahiya. Hindi mo naman sinabi na nasa bahay pala tayo ni Piolo Pascual. Hi! Sol nga pala. Nice to meet you. Gardo nga pala. Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos lang naman. Kaso hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Dahil may gwapong artista sa panaginip ko. Tita, kakahiya ka. Parang bata. Biro lang, di ba? Ang KJ mo talagang bata ka. Magkape muna kayong dalawa. Maraming salamat po sa tulong nyo kagabi sa amin ni Tita. Kung hindi po dahil sa inyo, baka kung ano nangyari sa amin. Huwag mo nang isipin yun. Mga dayo lang kayo sa lugar na ito, kaya nagmamalasakit kami sa inyo. Pwede kayong manatili rito sa kubo namin ni Tatay hanggat sa gusto nyo. Hindi namin kayo mababayaan dito. Delikado na rin kasi ang panahon ngayon eh. Panay na sa laki ng mga gabunan. Salamat po sa inyong pag-aalala. Pero sa tingin ko po,
kailangan na po namin ni tita na bumalik sa Maynila. Ha? Anong sinasabi mo? Kararating lang natin kahapon dito sa Samar. Tapos babalik na tayo ulit sa Maynila. Hindi pa nga tayo nakakapag-explore man lang sa mga places dito. Tita, delikado na po sa lugar na ito. Hindi na tayo dapat magstay pa rito. Ayoko nang maulit yung nangyari sa atin kagabi. Kayong bahala. Sige po. Salamat po talaga sa inyong pag-aalala. Matapos uminom ng kape na inihanda ni Gardo, nagpaalam ang magtiyahin sa mag-ama at bumalik sa kanilang bahay bakasyonan. Nagulat sila nang makita na nasunog ito. Wala nang natira kundi abo. At nasunog din ang lahat ng kanilang gamit, kabilang ang kanilang mga cellphone at pera. Natuloy raw ang magtiyahe dahil sa nangyari at hindi nila malaman kung anong gagawin. Gumawa sila ng paraan para makabalik sa Maynila, pero hindi ito nangyari. Grabe tita. Bibihira lang pala sa lugar na ito ang may maayos na internet connection. Mabuti nga kahit papano may nakita tayo at nagmabuting loob ng ipahiram sa atin ng phone niya. Tita, ano po palang sinabi ni Tita Maricel? Sobrang busy niya sa business niya ngayong araw na to hanggang bukas. Sa isang araw pa niya tayo mapapadalhan ng pera. Po? Ano nang gagawin natin ngayon, tita? Wala naman tayong hawak na pera para mag-rent na matutuluyang pansamantala. Maintindihan naman siguro yun ng mga iba pang pwedeng upahan dito. Kasi nasunog yung tinutuluyan natin. Sabihin na lang natin sa kanila na medyo madidelay ang bayad. Bahala na nga. Habang naglalakad na magtiyahin, nakasalubong nila sila Mang Ipe at Gardo. May dala silang lambat at balde. Tanda na sila ay mga mangingisda. Nang makita sila, ay tumigil ang mga ito sa kanilang tabi. Sa kayo papunta? Akala ko'y babalik na kayo sa inyong lugar. Nasunog po yung bahay bakasyonan na tinutuluyan po namin. Natupok po ang lahat ng mga gamit namin Lalo na yung cellphone sa wallet ni tita. Wala po kaming pera para makabalik sa Maynila. Totoo po yun. Sa isang araw pa po kami mapapadalhan nung kilala namin. Kaya sa isang araw pa kami makakauwi. Kung ganun sa kayo tutulipan samantala. Mga mata pobre yung mga nagpapaupa rito. Gusto nila magbayad kagad ng renta. Yun nga ang pinoproblema namin ngayon Wala naman kaming ibang kakilala rito na pwedeng mahinga ng tulong. Sa bahay na muna kayo tumulipan samantala. Huwag kayo mag-alala. Hindi namin kayo sisingilin ng renta. Tulong na rin namin yun sa inyo. Kaya huwag niyong masyadong alalahanin. Talaga po? Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Kami naman po ang tutulong sa inyo kapag kayo naman po nangailangan ng tulong. Huwag mo rin masyadong kaisipin. Ang mahalaga, may matuluyan kayo ngayon. Dahil sa kabutihang loob ng mag-ama, may natuluyan din sa wakas ang magtiyahin. Pumunta na sila sa kubo ng mga ito at pagdating roon ay may iniabot ng mga damit sa kanila si Gardo. Alam ko na wala kayong damit na pamalit dahil natupok na nga po yung mga gamit nyo. Ipapahiram ko muna sa inyo ang mga damit na ito. Itong para sa Sol. Para sa akin to? Ako, baka magalit ang asawa mo ha? Sa kanya yata ang mga ito Wala akong asawa. Yung pinsa ko may-ari niyan. Naiwan niya nung magbakasyon siya dito. Talaga? So, available pa ang posisyon? Charot! Wala akong balak na mag-asawa. Kuya Gardo, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito sa inyong bahay. Pati na rin dito sa mga damit na pinahiram nyo. Huwag po kayong mag-alala. Baka po sa isang araw umuwi na po kami. Hinihintay na lang po namin yung padala ni Tita Maricel. Huwag mo masyadong kaisipin yun. Saka tumutulong talaga kami sa mga dayong katulad ninyo na nangangailangan ng tulong. Hindi lang kayong unang tao na tinulungan namin. Pagkasabi ni Gardo noon, natigilan ang lahat dahil sa narinig nilang ingay ng mga tao mula sa labas. Dali-dali namang lumabas si Gardo at sinundan siya ni Kayla. Pagdating nila sa labas, nakita nila ang isang babae na may dalang sanggol. Nangingitim na ang balat ng sanggol. Nakalobo ang tiyan at halos wala ng malay. Agad na sinindihan ni Mang Ipe ang kandila at kinuha ang isang malaking dahon.
Dahan-dahan niyang tinampal-tampal ang mukha ng sanggol. Pagkatapos, kumuha siya ng papel at nagsulat ng ilang salitang Latin na hindi maintindihan ng mga tao. Hinawakan niya ang ulo ng sanggol at dinasalan ito. Samantala, inihanda naman ni Gardo ang isang palanggana na puno ng tubig. Naglagay siya ng isang pulang likido sa tubig. Gamit ang bimpo, ipinunas niya ang tubig na yon sa sanggol. Nagtataka si Kyle sa kung anong sakit ng batang ito. Matapos ang panggagamot, naisip niya na dapat niyang tanungin si Gardo tungkol sa sakit ng sanggol. Yung ba? Kagagawa nito ng mga gabunan. Ano pong ginawa nila sa sanggol? Inoorasyonan nila ito. Pagkatapos ay nag-iiwan sila ng papel at isinusulot nila dito ang oras ng kamatayan ng sanggol. Pagkatapos ay bigla na lang ito magkakasakit. Magpapakita ng mga sintomas na parang nai-empacho. Tapos mga ilang araw lang namamatay na. May natukasang gamot ng tatay, kaya halos araw-araw dito sila dinadala para gamutin. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng ginagamot ng tatay ay nabubuhay. Ang iba naman ay namamatay din. Grabe naman po pala yun. Bakit kailangang sanggol po ang kanilang ialay? Bakit hindi lang yung mga masasamang tao? Ang mga sanggol, pinaniniwalaan nilang nagtataglay ng isang mutya na hindi nakikita ng mga tao. Ang mutyang ito ang nakapagpapalakas sa kanila at ginagawa silang immortal. Kaya mas nakakapamuhay sila ng mahabang panahon. Noong una hindi pa nila ito ginagawa at hindi pa sila nananakit ng mga tao hindi lumalapit sa kanila o sa kanilang lugar. Pero napilitan silang galawin ng mga sanggol nang mawala ang pinakamakapangyarihan ng mutya ng araw. Mutya ng araw? Para saan po ito? Ito ang pinakamakapangyarihang mutya sa lahat. Kaya nitong gawing taong isang aswang at immortal na hindi kailanman mamamatay. Ang mutyang ito ay itinataas lang sa kanilang poste at magbibigay liwanag na ito sa kanilang lahat. Nasasapat para sa kanilang buong komunidad at makatanggap ng kapangyarihan. Saan po nagmula ang mutya ng araw? Ang mutya ng araw ay nagmula sa puso ng pinakaunang pinuno ng mga gabunan. Siya ay kumukuha ng lakas sa araw upang mabuhay. Dahil sa tagal na niyang nabubuhay, nagsawa na siya at ginusto na niyang mamatay. Bago siya pumanaw, ibinigay niya muna ang kanyang puso sa kanyang nasasakupan. Inurasyonan nito at naging pinakamakapangyarihan. Bakit po kaya ito nawala? Sa katunayan, ito ay nahati sa dalawa. Ang isa ay pinaniniwalaang nawala at ang isa naman ay nasa dating pinuno. Itinago ito ng kanilang dating pinuno dahil na rin sa kanilang kalabisan. Umabuso na din kasi sila at naging gahaman at naghasik ng lagim sa mga tao. Pero nang mamatay ang kanilang pinuno, ay gumawa pa rin sila ng paraan para mapagbigyan ng hilig ng kanilang laman. At nagawa pang idamay ang mga walang kamuwang-muwang ng mga sanggol. Yung nakita ko pong isang komunidad na parang may bonfire tapos nagkakasiyang tao. Hindi po ba yun ang komunidad ng mga gabunan? Yun na nga ang komunidad ng mga gabunan, iho. Kaya kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang lalapit doon kung gusto mo pang makabalik sa inyong lugar ng buhay. Marami na ritong turistang nawala at napabalitang pinatay at winakwak ang katawan. Ang lahat ng yon, kagagawa ng mga gabunan. Grabe, parang online games din pala ang mundo ng mga aswang. Sobrang daming thrill at challenges. Hindi ko akalain na ganito palang kahantungan ng pagbabakasyon namin dito ni tita. May nagaganap din po palang kakaiba sa kanilang mundo na hindi natin alam. Ano po? Sobrang komplikadong mundo ng mga aswang, iho. Mahirap ipaliwanag. Dahil may mga bagay na hindi natin kayang intindihan bilang mga tao at sila lang ang makakaunawa nun. Napaka-misteryoso nga po talaga. Hindi ko akalain na nangyayari palang ganitong bagay. Dahil sa nalaman ni Cal tungkol sa ginagawa ng mga gabunan sa mga sanggol, napuno ng kuryosidad ang kanyang isip. Tila ba may isang bagay na humihikayat sa kanya para manatili sa lugar na iyon. Kinagabihan, naisip niya maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad, napansin niya na maagang nagsasara ang mga kabahayan at tila ba takot na lumabas ng bahay ang mga tao. Sa bawat pinto, may mga nakasabit na bawang at dahon ng kamangyana. Naisip niya na may nagaganap ditong kakaiba tuwing gabi. Napagdesisyonan niyang huwag munang pumasok sa loob ng bahay at abangan muna ang susunod na mangyayari.
Nais niyang malaman kung anong misteryo nagaganap roon. Naisipan niya magpahangin at naupo siya sa tuktok ng isang burol. Doon ay tanaw na tanaw niya ang kagandahan ng paligid. Nagmuni-muni siya ng mga oras na yon at dinama ang preskong hangin. Mga ilang minuto pa lang siyang nakakapikit ay nagulat siya nang may isang malakas na yabag siyang naramdaman papalapit sa kanya. Napapitlag siya at napatayo. Sa dilim, nakita niya ang isang malaking nilalang na papalapit sa kanya. Nang makalapit ito, napaatras siya at kamuntik pa siyang mahulog sa kinatatayuan niya. Kinilabutan siya sa itsura nito. Napakalaki ng katawan nito at tila mas malalaki ang mata, bibig at ilong nito kumpara sa mga tao. Itim na itim din ang kulay nito at napakagaspang ng balat. Hinawakan siya nito bago siya mahulog at kinikilabutan siya sa paraan nito kung paano siya hawakan. Gusto niya sanang kumawala ng mga oras na yon, pero pakiramdam niya ay hindi sasapat ang kanyang lakas kumpara sa puwersa nito. Maya-maya pa, tumitig ito sa kanyang mga mata. Nakita niya na naglingas ang loob ng mga mata nito at maya-maya pa ay parang lumipat sa kanya ang lingas na yon. Bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin pagkatapos. Para siyang nahipnotismo at hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Nagising si Kyle sa isang kakaibang lugar. Hindi ito ang bahay ni Mang Ipe o ang bahay bakasyonan na kanilang unang tinuluyan. Ito ay parang sinaunang bahay ng mga Pilipino noon bago pa dumating ang mga Kastila. Gawa sa kawayan ng dingding at may mga kakaibang palamuting nakasabit dito. Ang mga palamuting ito ay gawa sa mga buto ng hayop at perlas. Eksaktong pagbago niya, dumating ang isang lalaki na may dalang mangkok. May laman itong pulang sabaw na hindi niya alam kung ano. Magandang umaga, mahal na prinsipe. Oras na para kumain ng almusal. Mahal na prinsipe? Ano pong ibig niyo sabihin? Nasaan po ako? Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Humigop ka na lang muna ng sabaw para magkaroon ng laman ng inyong sikmura. Pero, bakit po ako nandito? At sino po ba kayo? Ako si Kulas, ang inyong tagapag-alaga. Huwag na maraming tanong. Maingat na inilapag ng lalaki ang mangkok sa lamesang katabi ng kanyang higaan. Nandiri siya sa itsura ng laman ito. Parang sariwang dugo na namuo sa sabaw. Sa pag-aakalang isa lang yun sa kakaibang putahe, kinuha niya ang kutsara at sumandok ng kaunting sabaw. Inamoy niya ito at nang makalapit sa kanyang ilong ay halos masuka na siya. Napakalansa ng amoy nito, parang nabubulok na karne. Kung hindi mo pipiliting kainin yan, ay hindi ka mabubuhay. Yan ang kakainin mo simula ngayon. Ano po bang nangyayari? At bakit kailangan kong kainin ng nakakadiring pagkain na ito? Dahil kabilang ka sa amin. At simula ngayon, ay ibang nilalang ka na. Hindi ko kayo maintindihan. Hindi ba pwedeng ipaliwanag niyo muna ang lahat sa akin? Saka mapagkakatiwalaan ko ba kayo? Iho, alam kong hindi mo nakilala ang tunay mong ama. Hindi nga po. Bata pa lang ako, hindi ko na siya kilala. Oras na siguro para malaman mo kung anong totoo. Ang totoo niyan, ang tatay mo ang dating pinuno ng mga aswang at ikaw ay isang prinsipe. Tayo ay hindi mga tao. Tayo ay mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Gabunan? Hindi po yan totoo. Hindi ko po nakilala ang tatay ko simula pagkabata. Pero sigurado ako isa siyang tao. Wala naman po akong nakitang kahit anong tanda sa sarili ko na isa akong aswang. Kasinungalingan lahat ng yan. Wala ka pang nakikita sa sarili mo dahil hindi pa lumalabas ang tunay mong likas. Kaya ka nga narito para matutunan mong yakapin ang tunay mong pagkatao. Balang araw, magiging katulad ka rin namin. Alam kong ayaw mong pang kainin ang pagkain na yan dahil naninibago ka pa. Pero bumangon ka na dyan
at gumayak. Ipapakilala kita sa buong angkan at tanggapin mo rin ang mainit na pagbati nila para sa iyong pagbabalik sa komunidad ng mga gabunan. Hindi makapaniwala si Kyle sa mga narinig. Para siyang natuklaw ng ahas dahil sa mga nalaman niya. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Kulas sa iba pang taga roon. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, inobserbahan niya ang kanilang pamumuhay. Sa unang tingin, parang mga normal na tao lamang sila. Naghahanap buhay, gumagawa ng mga gawaing bahay, at nakikisalamuha sa mga tao. Walang bakas na sila ay mga aswanga. Napansin niya na hindi sila gumagamit ng bawang, asina, at matatapang na panlasa sa kanilang pagkain. Kaya naman ang mga ito ay matabang. Tumanggi siyang kumain dahil ayaw niyang tanggapin na isa siyang gabunan. Gaya ng sinasabi ni Kulas. Bagamat normal ang kanilang pamumuhay, may kakaibang orasyon silang binibigkas na hindi niya maintindihan. Palagi rin silang umiinom ng sariwang dugo at kumakain ng hilaw na karne. Minsan, tao ang kanilang binibiktima para ipanlaman sa kanilang sikmura. Nagulo ang utak ni Kyle sa mga natuklasan. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Bagamat mabuti naman sa kanya ang mga nandoon. Hindi pa rin ito ang mundong nakasanayan niya. Nais niyang bumalik sa kanyang pamilya. Nangungulila na siya sa tita Sol niya. Alam din niya na nag-aalala na ito. Pagod siyang umupo sa isang malaking puno ng balete. Doon, napabuntong hininga siya. Nagulat siya nang marinig ang kalusko sa damuha sa tabi ng puno. Isang kamay ang lumitaw at maya-maya pa ay biglang bumungad si Mang Ipe sa kanya. Sabi na dapat magbawas na ako ng pagkain ng baboy. Hindi na tuloy ako magkasa sa butas. Mang Ipe, paano po kayo nakapasok dito? Hindi daw po basta-basta nakakapasok ang mga tao rito. Akyat bahay dating lolo Ipe mo. Ano pong koneksyon nun eh? Hindi naman po kayo umakyat. Sumuot po kayo sa butas. Ilang taon na kasi akong babalik-balik dito. Alam na alam ko ang mga lagusan dahil dito ako nagdanako ng iba't ibang klase ng mga halamang gamot. Marami kasi silang tanim dito eh. Mabuti na lamang nakakatsamba. Hindi pa nahuhuli. O siya, tayo na. Sumama ka na sa akin pabalik. Pumunta po kayo dito para iligtas ako? Paano niyo po nalaman nandito ako? Ito namang batang ito, malakas ang pandama ko. Alam ko na kung ano at sino ka. May idea na kagad ako na nandito ka ngayon dahil hindi ka titignan ng angkan mo. Ngayon naramdaman na nila, nakabilang ka sa kanila. Ibig sabihin, alam niyo din po yung sinasabi nila na kabilang ako sa lahi ng mga aswang na gabunan? Totoo po ba yun? Paano po nangyari yun? Ikaw talagang bata ka. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Ang mahalaga sa ngayon ay makalis ka sa lugar na ito. Tayo na, baka maabutan pa nila tayo. Ang tiyahay mo tsaka si Gardo, naghihintay sa labas. Sige po. Bago pa man makahakbang ang dalawa, nakarinig sila ng mga yabag na papalapit. Nagmamadali silang sumuot sa butas. Ngunit bago pa man makapasok si Mang Ipe, nasabit ang kanyang salawal sa isang alambre. Nahubuan siya at sa halip na mataranta, napatawa si Kyle dahil sa ekspresyon ng matanda dahil wala itong suot na panloob. Ay, Diyos ko, pag minamalas ka nga naman, buti na lamang medyo tigasin pa itong si Manoy ko. Hindi nakakayang ibalandra. Hoy, iyo, ano? Tawa ka ng tawa dyan. Tulungan mo ako rito. Hindi ako magalaw dito dahil nasabit na rin sa alambre itong suit kong kamiseta. Yung itsura niyo, Mang Ipe, parang matanda na pinaglinis sa sampalok ang muka. Tapos proud pa kayo sa Manoy niyo, ang liit naman. Abay, linti kang bata ka. Nag-aasar ka pa. Kung uunahin mo pa yung pagtawa, lilitsunin tayo ng mga ilang wala sa oras. Halika na, tulungan mo na ako rito. Bilisan mo! Ito na po. Ayusin ko na. Ay, lintik, Mang Ipe, yung shorts ko, nasabit din. Ano ba yan?
O ano, kinarma ka naman ngayon ano? Inaasan mo pa ako ng malitang manoy ko ha? Mas malit pa kayo sa'yo eh. Hindi mo lang naging kasindaki ng daliri ko yan. Sorry na, Mang Ipe. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi na rin ako makakaibo rito. Pati damit ko nakasabit na rin. Teka lang. Parang nagsasara na yata yung lagusan. Kaya pala nasasabit ang damit natin eh. Dahil unti-unting hinihigop ng alambre. Ay, visit. Ay na sila, Mang Ipe. Malapit na sila. Anong gagawin natin? Para tayo makakataas sa kanila? Kunin mo ito isang pulbura. Inorasyonan ko yan. Kapag sinaboy mo yan sa mga aswang, ako magsusugat ang katawan nila. Dahil nakakapaso ito. Mang Ipe, yung butas, unti-unti na nagsasara. Sabay na napasigaw ang dalawa nang unti-unti nagsara ang lagusan. Parehas silang tumalsik at napasubsob sa lupa. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo, nakita nila si Kulas na nakatayo sa harapan nila. Sinusubukan mong itakas ang mahal na prinsipe sa lugar namin no? Ikaw ba yung matanda na palihim na pumupuslit ang mga halamang gamot namin dito? Akala mo siguro, hindi namin malalaman. Tuso ka lang kaya hindi ka namin nahuhuli. Pinalampas namin yon. Pero ngayon, hindi na namin palalampasin ang ginawa mo. Magiging isa ang masarap na putahin ng mga gabunan ngayong araw. Ano pang hinihintay nyo? Huliin nyo siya at itali sa koral. Saglit lang po. Pakiusap. Huwag niyo po siyang paparusahan at sasaktan. Mabuting tao po siya at palagi niya akong tinutulungan. Parang awa niyo na po. Ngayon lang po ko hilit makikiusap sa inyo. Pagbigyan niyo na po ako. Labag sa batas natin mga gabunan ang ginawa ng taong yan. Dapat lang na makatanggap siya ng parusa. Pakiusap po. Ako na lang po saktan niyo. Huwag na po siya. Sige na po. Hindi namin yun magagawa. Ano pang hinihintay nyo? Talian nyo siya at agad dali sa kulungan. Hindi masusunod ang kagustuhan ng prinsipe. Dahil hindi na pagbigyan ang kanyang hiling, napalaglag na lamang ang balikat ni Kyle. Itinali nila si Mang Ipe at pinagtulungan itong bitbitin ang dalawang gabunan. Gayunpaman, bago pa man sila makakilos, biglang lumukob ang isang makapal na usok sa kanilang paligid. Napansin ni Kyle na nahihirapang huminga si Kulas. Nang hina ang mga ito at natumba. Nang mahawi ang usok, nakita niyang titasol niya na may hawak na pambomba. Ito ay nilikha gamit ang pulbos ng bulaklak ng gabi, buhangin ng dagat, insenso at kamangyan. Pagkatapos ay inurasyonan. Sinasabing ito daw ay nakakapanghina sa mga aswang. Si Gardo naman ay tumutulong dito para maglagay ng bala. Laking tuwa ni Kyle ang makita ang tiyahin at kaagad niya itong nilapitan. Sumunod naman si Mang Ipe na kaagad namang nakalaga ng tali sa kanyang mga kamay. Sabay silang sumugod sa mga ito. Tita, paano niyo po yung nagawa? Siyempre, magaling magturo tong gwapong kasama ko eh. Gardo, Sol, paano kayo nakapasok dito? Saan kayo dumaan? Siyempre, Tay. Ako bang hindi makakaalam? Dito din ako nagnanakaw ng mga halamang gamot. Ay lintik ka. Akyat bahay ka din pala. Anak nga kita. Kyle, Diyos ko, ang pinakamamahal kong pamangkin. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Anong ginawa nila sa'yo? Sobra-sobrang pag-aalala ko sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa akin eh. Tama na, Tita. Ang OA mo naman. Siyempre, palaban tong pamangkin mo, no? Huwag kang corny dyan. Ayos lang ako. Ito naman pamangkin ko oh. Siyempre, pinapractice ko lang yung acting ko. Pwede na ba sa Best Actress ang Tita Sol mo? O take 2 pa rin? Ikaw, Papa P, ano masasabi mo? Oo, pwede na. Pwede na. Kita naman, oh. Kahit kailan talaga, puro kalokohan. Mabuti naman nakagawa kayo ng paraan na makapasok dito dahil natrap na kami sa loob. Sinasarahan na pala yung lagusan na nakauguli akong daanan. Alam na pala nila yung pagnanakaw ko. Lampas na kasi sa oras na pag-usapan natin eh. Hindi pa rin kayo lumalabas. Inisip namin na posibleng may nangyaring hindi maganda sa loob. Sumunod na kami at hinanap kong muli yung lagusan na alam ko dito. Teka, anong ibig niyo pong sabihin na pag-usapan? Ibig sabihin, planado niyong pagpunta rito?
Siyempre, nung bigla kang nawala, alam na agad nila kung saan ka nagpunta. Eh di yun, nagplat na agad kami ng plano kung paano ka may liligtas dito. Itong pambombang to, ngayon nga lang ito ginawa eh. Ang galing-galing nga ni Gardo, plus point siya sa akin. Maraming salamat po sa inyo at niligtas niyo ako rito. Akala ko, dito na ako habang buhay eh. Akala ko, hindi na ako makakaalis dito. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. OMG! Ang dami nila, papunta sila sa atin! Napalingon si Kyle at ang kanyang mga kasama sa pulutong ng mga gabunan na papalapit sa kanila. Sobrang dami ng mga ito, kaya nataranta silang lahat. Nagbago na rin ang anyo ang mga ito at naging nakakatakot na mga aswanga. Nagmadali silang tumakbo palayo at dumaan sa lagusan na dinaanan ni Gardo para makalabas sa lugar na yon. Sa kasamaang palad, naabutan pa rin sila ng mga aswanga. Sinubukan ni Sol na buksan ang hawak niyang bomba, ngunit wala na itong bala dahil naubos na. Kinuha naman ni Mang Ipe ang maliit na bote at isinaboy ang laman nitong puting pulbura sa mga aswanga. Bawat matamaan ito ay nasusugatan ang katawan at nanghihina. Kinuha naman ni Gardo ang sungay ng baka at isinaksak sa mga ito. Bawat masaksak ay nasusunog ang katawan. Lumaban naman si Sol gamit ang buntot pagi. Gaya ng mga naunang sandata, napapatumban niya ang sinumang aswang na matamaan ito. Gayunpaman, doble ang lakas ng mga aswanga at napakarami din ang bilang kaya hindi nila matalo. Hanggang sa naubusan na sila ng panlaban at tumakbo na lamang sila at nagtago sa damuhan. Tay, paano nang gagawin natin? Ubus na mga dala nating sandata laban sa kanila. Oo nga po, Mang Ipe, anong gagawin natin? Napakarami po nila. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Hindi tayo pwedeng basta umalis. Susundin tayo ng mga ito at baka biktimahin din nila ang ibang tao. Kailangan wag natin silang hayaan makalampas dito sa lugar nila. Gamitin na natin ang inorasyon ng kuminatamis sa bawang. Ha? Para saan naman yun, Tay? Kakainin natin tapos lulunukin. Mapapautot tayo. At ito magsisilbing pangontra na natin sa mga aswang. Yak! Hindi ba nakakadiri yun? Kayo na lang ang gumawa. Hindi ko gagawin yan, no? Tita, huwag ka nang maarte. Gawin mo na lang kasi. Bawang? Tapos iuutot? No way! Mas magiging malakas kasi ang puwersa kapag lahat tayo gagawa. Nasa bingit tayo ng kamatayan ngayon. Hindi na pwede mag-inarte dahil kung hindi, magiging pagkain tayo ng mga aswang. Ilalabas ko na may natamis na bawang. Kumuha kayo ng isang piraso at mabilis na nguyain. Mga 3 minuto lang at mapapautot na kayo. Sabay-sabay natin gawin yon. Kinuha ni Mang Ipe ang isang maliit na garapon na natatakpan ng tela at binuksan ito. Pagkabukas pa lamang, umaaling-asaw na ang amoy, kaya lahat sila ay napatakip ng ilong. Gayunpaman, wala na silang ibang pagpipilian sa oras na yon. Para lamang makaligtas, tiniis nila ang amoy at kumuha ng tig-isang piraso. Panayang pilit ni Kyle sa tiyahin na panayang pag-iinarte at ayaw makisama. Sa wakas, napapayag din niya ito. Kumuha sila ng tig-isang piraso at niluya ito, saka nilunok. Ilang minuto lamang ang lumipas, umugak na ang kanilang tiyana at sabay-sabay silang napautot. Hindi ito basta ordinaryong utot dahil naglalabas ito ng makapal na usok. Ang gas na nailabas nito ay nasinghap ng mga aswang na umahabol sa kanila. Dahil dito, nawala ng lakas sa mga ito at biglang nagsitumba. Mabilis silang nakatakas sa lugar na yun at tumakbo na mabilis. Wala nang nakalapit pa sa kanila. Nang malayo na sila, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Lalo na nang matalaw nila ang kubo ni Mang Ipe. Sabay-sabay silang umupo sa lapag at dinama ang pagod sa pagtakbo at pagkipaglaban sa mga gabunan. Si Gardo naman ay tumayo para kumuha ng isang pitsil na tubig. Habang nakaupo sila at nagpapahinga, naikwento ni Kyle ang sinabi sa kanya ni Nicolas.
Sinabi naman ni Gardo na alam na nila ang tungkol dito. Alam niyo na po ang tungkol doon? Bakit hindi niyo kagad sinabi sa akin? Hinayaan lang namin na ikaw ang makatuklas tungkol sa pagkatao mo. Alam namin na posibleng hindi ka maniwala kapag sinabi namin sa'yo. Iho, hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Bagamat sila yung mga kamag-anak. Lalo na yung si Kulas. Siya ang pumatay sa tatay mo. Wala naman talaga silang pakialam sa'yo sa totoo lang. May gusto lang silang makakuha mula sa'yo. Ano pong gusto nilang makuha sa akin? Yung mutya ng araw. Yung mutya ng araw? Ibig sabihin, nasa akin ang mutya ng araw na sinasabi niyo po? Ang tatay mo, matalik kong kaibigan. Kaya alam kong ginawa niya sa'yo nung araw na bago kayo umalis ang nanay mo sa lugar na ito. Alam niyang papatay na siya ng kanyang angkan dahil sa ginawa niyang paghihigpit. At alam din niya na papatayin ka nila. Saka gusto ng tatay mo na mamuhay ka ng normal at maayos bilang isang tao. Itinago niya sa katawan mo ang mutya ng araw. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka nagpapalit ng anyo sa kabila ng pagiging aswang mo. Pero dahil po dito, ang daming inosenteng nadamay. Yung mga sanggol na wala namang kalaban-laban, hindi po ba parang mas makakabuti kung ibalik ko na lang ito sa kanila at tanggapin ko na lang ang kapalaran ko bilang isang gabunan? Iho, papatayin ka pa rin nila kahit gawin mo yon. At saka wag mong sayangin ang mutya na ipinagkaloob sa'yo ng tatay mo. Isinakripisyo niya ang buhay niya para lang sa kapakanan mo. Ibalik mo man sa kanila yan o hindi, parehas lang din. Papatay pa rin sila ng mga tao dahil ganun sila kasama. Ang kailangan, mahanap mo ang mutya ng apoy dahil doon nakasalalay ang buhay nila. Malilipol natin ang kanilang angkan. Para saan po ang mutya ng apoy? Bakit po meron sila nun? Sa mutya ng apoy napupunta ang elemento na nakukuha nila sa enerhiya ng mga sanggol. Kapag naiipon ito, nagiging mutya ng apoy. At ito ay parang bitamina na nagbibigay sa kanila ng lakas ng katawan at nagiging dahilan kung bakit hindi sila madaling mamatay. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa rin po kaysa sa mutya ng apoy ang mutya ng araw? Oo, hindi kayang pantayan ng mutya ng apoy ang mutya ng araw dahil dito. Kapag wala silang lakas na nakukuha sa sanggol, hindi ito gagana. Saka nauubos ang kapangyarihan nito. Hindi gaya ng mutya ng araw na kayang tumagal ng bilyong taon na hindi nauubos ang buhay. Saka kaya silang gawing immortal ng mutya ng araw. Paano po kaya natin mahanap yun? Yun ang dapat nating malaman. Kung paano yun mahanap. Yun ang magiging pagsubok natin. Dahil tiyak na itinagaw nila itong mabuti para hindi makuha ng kahit na sino. Napabuntong hininga na lamang si Kyle dahil sa sinabi ni Gardo. Hindi niya akalain na ang bakasyon nilang yun ng kanyang tiyahin ay mauuwi sa ganito. Sa pagtuklas sa kanyang tunay na pagkatao. May misyon pala siyang dapat gampanan. Parang nasa loob siya ng isang online game na nilalaro niya, ika niya sa sarili. Maya-maya lamang, bigla niyang napansin na parang nawawala ang kanyang tita Sol. Inilinga-linga niya ang kanyang paningin sa paligid, pero hindi niya ito nakita. Teka, si Tita Sol ba? Nakita niyo po ba? Parang hindi natin siya kasama. Aba, oo ka. Kanina pa tayo dito nag-uusap Hindi natin napansin si Sol. Kuya Gardo, kanina po bang nung pumasok kayo sa kwarto at kusina, hindi niyo po ba napansin doon si Tita? Ha? Hindi. Iniisip ko kasi na nandito lang siya, kaya hindi ko masyadong inalala. Hala, hindi kaya naiwan natin si Tita Sol doon sa lugar ng mga gabunan? Kung kasama natin siya ngayon, dapat nandito siya. Baka naman nasa kwarto lang, nagpapahinga. Medyo mabilis mapagod yun kaya baka nakatulog na siya. Tay, wala nga po siya roon. Galing na ako kanina sa kwarto. Hindi ako nagkakamali. Mang Ipe, Kuya Gardo, hindi tama to. Hanapin natin si Tita Sol. Balikan kaya natin siya doon. Dito na muna tayo maghanap sa loob ng bahay at baka nandito lamang siya. Gardo, galugarin mo ang lahat ng kwarto. Pati na rin yung imbakan natin. Ikaw naman, Iho, hanapin mo siya sa kusina sa banyo. Ako naman ang maghahanap sa labas. Huwag na tayo magkakasya ng oras. Sige na! Sumunod naman si Cal sa sinabi ng Mang Ipe. Ganon din si Gardo. Sinuyod nila ang buong kabahayan
pati na rin sa labas nito. Pero wala silang soul na nakita. Labis sa pagkataranta ni Kyle ng mga oras na yon. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang tiyahin. Dahil ito ang nakasama niya sa mahabang panahon. Napaiyak na lamang siya habang hinahanap ito. Mang Ipe, Kuya Gardo, hindi ito maaari. Hindi natin mahanap si tita. Sigurado akong naiwan natin siya sa mga gabunan. Kailangan natin siyang punta at hanapin doon. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Iho, napakadelikado ng naiisip mo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Baka gawin lang nilang pahay ng tiyahin mo para bumalik ka sa kanila at makuha ang mutya ng araw. Wala na po akong pakialam sa mutya ng araw na yan. Buhay ng tiyahin ko nakataya dito. Hindi ko po kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanya. Iyo, kumalma ka. Hindi nila sasaktan ang tiyahin mo. Hanggat hindi ka bumabalik sa kanila. Paraan nila yon para puntahan mo sila. Mag-iisip tayo ng ibang paraan na hindi ko maagat sa kanilang bitag. Anong paraan? Tatangalan po ba tayo rito? Kung kayo kaya nyo, ako hindi. Dahil napakahalaga sa akin ang tita Sol ko. Huwag kang padalos-dalos. Pupuntahan naman natin siya. Kailangan lang natin maghanda muna. Dahil hindi tayo pwede sumugod ng walang dalang kahit anong sandata. Hanggat maaari, kailangan nasa palad na natin ang mutya ng araw bago bumalik sa kanila. Dahil kung hindi, wala din tayong laban. Alam na nila kung anong ginagamit natin mga pangontra laban sa kanila. Pare-parehas tayong mamamatay kahit ang tita Sol mo. Gano'n po ba katagal yung paghahanda na gagawin natin bago bumalik doon? Baka isang araw. Kaya bukas pa tayo makakapunta roon. Ano? Isang araw? Ang tagal nun. Hindi na po ako makakapaghintay na iligtas ang tiyahin ko. Magsasagawa pa ako ng ritual at orasyon para sa mga pangontra. Medyo matatagalan ang mga yon. Kung ganoon, ako na lang po magliligtas sa tiyahin ko. Ibibigay ko na sa kanila ng mutya ng araw para matigil na sila. Wala na akong pakialam sa mga susunod na mangyayari. Ang mahalaga, may ligtas ko ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Kyle, pakiusap. Huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Makinig ka sa amin. Hindi na nagpapigil pa si Kyle sa gusto niyang gawin. Pahangos siyang umalis nang walang kahit anong dalang pangontra. Hindi na siya sinundan ni Mang Ipe at Gardo. Dahil wala nang magawa ang mga ito. Desperado na siya ng mga oras na yon. At inabot na siya ng dilim sa paglalakad upang hanapin ang lugar na tinitirhan ng mga gabunan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking sugatan at walang buhay sa daan. Sa tingin niya ay pinatay ito ng mga aswang. Lumapit siya rito at tinignan ang itsura nito. Nakaramdam siya ng awa at nagtiim ang kanyang bagang sa mismong angkan niya na gumawa sa tao ito. Gayunpaman, ang ganong emosyon na kanyang nararamdaman ay biglang napalitan ng gutom at tila ba naglalaway siya sa kanyang nakikita. Ang wakwak na katawan ng lalaki sa kanyang harapan ay nagmistulang isang masarap na putahe. Hanggang sa bigla na lamang niyang naramdaman ang kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Napansin niya na biglang lumaki ang kanyang katawan. Naging itim na itim ang kulay at tila ba nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang sinunggaban ang bangkay at kinain ang laman ito. Hindi niya maintindihan kung paano niya nasikmura ang ganong bagay. Pero pakiramdam niya ng mga sandaling yun ay napakalinamnam ng karni nito at napakasarap ng dugo. Nang siya ay mahimasmasaan, bigla siyang nandiri sa kanyang ginawa. Bumalik siya sa pagiging tao at na mga oras na yun ay kanyang napagtanto na posibleng wala nang talab sa kanya ang mutya ng araw. Dahil dito, determinado siyang lumakad papunta sa lugar ng mga gabunan para ibigay sa mga ito ang hinahanap nila at iligtas na rin ang kanyang tiyahin. Dumaan siya sa lagusan na dinaanan noon ni Gardo. Pagkarating niya roon, naabutan niya kagad dito sa bungad. Nakita niya ang kanyang tiyahin na walang malay. Walang nagbabantay roon, kaya malaya siyang nakalapit dito. Inihiga niya yun sa kanyang hita at saka ginising.
Tita, gumising ka. Narito ako, si Kyle. Ang nag-iisa mong pamangkin. Kyle, hindi ka dapat pumunta dito. Napakadelikado. Tita naman anong gagawin ko? Hayaan kitang sakta ng mga aswang na yun? Hindi ko gagawin yun. Ikaw na nga lang ang kaisa-isang meron ako Mawawala ka pa? Pero Kyle, hindi mo ko kailangan iligtas dito. Wala ka bang kasama? Ikaw lang mag-isa? Ayaw kong payagan ni Mang Ipi at Kuya Gardo. Di ako lang mag-isang umalis para puntahan ka rito. Hindi mo dapat to ginawa. Pag nakita ka nila, papatayin ka nila. Alam ko na kung anong mga balak nilang gawin. Wala akong pakialam kung saktan o patayin nila ako. Basta ililigtas kita rito. Tsaka wala na rin naman talab sa aking katawan yung mutya ng araw Kaya ibabalik ko na ito sa kanila para matapos na ang lahat ng ito. Hindi mo magagawa yan. Umalis ka na dito. Ha? Bakit naman hindi ko magagawa yun? Nasa akin lang ang mutya ng araw. Wala. Hindi na naituloy ni Sol ang sasabihin dahil naramdaman nila na papalapit sa kanila si Kulas at ang mga iba pang gabunana. Nang makalapit ay tumigil ang mga ito sa kanilang harapan. Sabi ko na nga ba magkikita tayo ngayong araw na ito Dahil nandito yung tiyahin. Alam na namin ang kahinaan mo. Napakasama mo, Kulas. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. At idinami yung pa mga inosenteng sanggol na walang kinalaman sa inyo. Kaya nga sinabi ko, hindi ba? Subukan mong tumira dito at yakapin ang tunay mong pagkatao. Maiintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa. Lalo na at ikaw nagmamay-ari ng mutya ng araw na napakahalaga sa ating lahi. Kailangan mo ba bang makita na nalulunod sa sariling dugo ang iyong tiyahin? O susuko ka na at ibibigay ito sa amin? Naaawa ka sa mga sanggol, hindi ba? Ibabalik ko na sa inyong mutya ng araw sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yun? Huwag niyo sasaktan si tita at titigilan niyo na rin ang pagpatay ng mga sanggol. Higit sa lahat, huwag na kayong papatay ng kahit na sinong tao para na mapagbigyan ng hilig ng inyong laman. Tandaan niyo na itinago ng aking ama sa inyo ang mutya ng araw dahil sa inyong pang-aabuso. Kung yan ang gusto mo, masusunod. Pero huwag kang umasa na mapipigilan namin ang kumain ng karne ng tao. Dahil isa yon sa likas ng aswang na hindi na kailanman mawawala. Kung gano'n ang katuwiran mo, mas mabuti pang hindi ko na ibalik sa inyo ang mutya ng araw. Dahil magpapatuloy pa rin kayo sa dati niyong gawi. May dugo ka pa sa labi. Ibig sabihin, kahit ikaw, hindi mo mapigilan ang gutom na iyong nararamdaman sa tuwing nakakakita ka ng sariwang dugo at karne ng tao. Huwag mo nang itanggi. May nabiktima ka kanina habang nasa daan papunta rito. Pero unang beses lang nangyari sa akin yon, kaya hindi ko mapigilan. Yun ang likas natin mga aswang. Hindi yun makokontrol. Pero alang-alang sa kondisyon na sinabi mo, kokontrolin namin. Kunin nyo na yung tubig na pinagbabala ng Mirasol at painom sa kanya. No! Huwag din yung gagawin yun. Huwag din niyo siyang painumin ng kung anong bagay na yun. Please! Parang awan niyo na! Takpan yung bibig ng babae niyan. Napakaingay niya. Saka kunin nyo na ipapainom sa kanya. Dilihan nyo! Ngayon na! Sumunod naman kay Kulas ang lahat ng tauhang kanyang inutusan. Si Kyle, nakayuko lamang at tila hindi kinakabahan sa posibleng mangyari. Para sa kanya, determinado na siyang ibigay ang mutya ng araw para sa kapakanan ng nakakarami. Pagbalik ng mga ito, may dala silang isang baso na kulay pula ang lamang tubig. Parang katas ng prutas. Iniabot ito ni Kulas kay Kyle. Bumuntong hininga pa ang binata bago ito abutin. Nagwawala naman si Sol nang makita ang baso sa kamay ni Kyle. Pinipigilan siya ng iba dahil nagwawala na siya at gustong agawin ang baso mula sa kanyang pamangkin. Tumingin muna si Kyle sa tiyahin bago unti-unting inilapit sa bibig ang baso. Pagkatapos ay dire-diretso niya itong tinungga. Tuwang-tuwa si Kulas at naghihintay ng resulta. Pero ilang minuto lang lumipas ay wala pa ring nangyayari. Mirasol ba talaga yung nilagay nyo dito sa tubig? Nainom niya na. Dapat alabas na ang mutya ng araw sa kanyang katawan. Pero ilang minuto nang lumipas
Bakit wala nangyayari? Kyle, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Wala naman po. Parang wala namang nagbago sa katawan ko. Anong nangyari? Bakit ganon? Hindi lalabas kay Kyle ang mutya ng araw dahil wala sa kanya yon. Nasa katawan ko yon. Ano? Paano naman yun napunta sa katawan mo? Tita, anong sinasabi mo? Ninakaw ko ang mutya ng araw sa ama ni Kyle. At pinalitan ko yun ng peking mutya na hiningi ko pa sa kakilala kong albularyo. Ginawa ko yun dahil nalaman ko na nayanggaw ako ng isang aswang. At ayoko maging isang aswang. Kyle, patawarin mo ko kung nagawa ko sa iyo ang bagay na yun. Nagawa kong nakawin ang pinakamahalagang bagay na ibinigay sa iyo ng tatay mo. Ngayon, alang-alang sa kapakanan ng pamangkin ko, isusoli ko na sa inyo ang mutya ng araw para matapos na ang lahat ng kaguluhang ito. Kahit pa sariling buhay ko ang kapalit nito. Huwag! Napalingon ng lahat dahil sa malakas na boses na yun ng isang lalaki. At bumungad sa kanila si Gardo. Nanlaki ang mata ni Kyle nang makita ito. Dahil hindi niya akalain na susunod pala ito sa kanya. Huwag mo lang ituloy yung binabalak mo, Sol. Mamamatay kapag niluwa mong mutya ng araw. Dahil dyan lang nakadepende ang buhay mo. Kuya Gardo, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba matitis ka ba namin sa mga aswang na yan? Dakpin yung lalaking yan! At huwag niyong makakawalan! Sinubukang dakpin ng mga aswang si Gardo. Pero alisto kagad ang lalaki at kinuhang dala niyang pulbura at isinaboy sa mga ito. Bawat aswang na lumalapit sa kanya ay napapaso nito at nawawalan sila ng lakas. Maya-maya pa'y biglang dumating si Mang Ipi at may pinasabog na napakalakas na pambomba. Halos lahat ng aswang na naroon ay nanghina at nagsipagtumbahan. Dali-daling lumapit si Mang Ipe kina Kyle, Sol at Gardo. Umalis na tayo rito habang wala pa silang malay. Kailangan na natin magmadali. Tay, may isa pa tayong kailangan gawin. Yung mutya ng apoy, kailangan natin makuha para malipunan natin ang tuluyan ng lahi nila. Oo nga pala. Kaya nga magmadali na tayo umalis para mahanap na natin yon. Kaso, parang mali yata yung nadala yung bomba. Yan yung pasabog na nakakapagpalakas sa mga aswang. Kaunting minuto lang sila mawawala ng malay. Tapos pag nagising na sila, magiging dobleng lakas nila. Paano pa natin mahanap yung mutya ng apoy kung magigising sila kagad? Ang mangyayari niyan, kakailanganin na nating umalis kagad dito at bumalik sa lugar natin dahil hindi natin sila makakaing labanan. Anak ng tinapa, palpak ang trabaho ng lolo nyo. Wala na tayong ibang magagawa. Umalis na tayo. Sa ibang araw na lang natin hanapin yung mutya ng apoy. Mang Ipe, unti-unti na po sila bumabangon. Ito na nga bang sinasabi ko, tatay? Mas mabangis ang dating nila ngayon kaysa noon dahil sa binomban nyo sa kanila. Umalis na tayo! Takbo na! Bilis! Agad na nagsipagtakbuhan ang apat dahil sa sinabi ni Kyle. Pero labis na malalakas sa mga aswang. Kaya naman agad din silang naabutan ng mga ito at hindi na sila makapalagpa. Agad na kinuha ni Mang Ipi ang natitira nilang pangontra, ang pulbos ng kamangyan. Pero agad din itong naubos. Si Gardo naman ay hinugot ang buntot pagi mula sa kanyang salawal at ipinanlaban sa mga ito. Si Kyle naman, dahil wala siyang kahit anong pangontra, kahit ano na lang na mahawakan niya ay pinanlaban niya sa mga ito. Makailang beses din siyang inihagis at tumilapon. Pati ang mag-ama ay wala na ring magawa dahil sa sobrang lakas ng mga aswang. Hanggang sa sabay-sabay na silang nangatumba at magkasama silang itinali ng mga ito. Hindi na kayo makakapalagpa. Kayo ang gagawin namin pagkain para sa seremonya mamaya. At ikaw babae, ilalabas mo na ang mutya ng araw bago namin gutay-gutayin ang katawan mo. Kayo naman, magsipanghanda na kayo para sa piging natin mamaya. Hayaan niyo muna dito ang apat na taong ito. Mahihina na sila at hindi na makakatakas. Tatay naman kasi, mali yung ginamit mong pambomba.
Ganito tuloy nangyari sa akin. Wala na tayong magagawa sa kanila. Natalo na tayo. Paano pa natin mahanap yung mutya ng apoy? Pasensya ka na anak. Nagmamadali kasi tayo eh. Kaya nalito na ako kung alin ang dadaling kong pangontra. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Kung nakinig lang po sana ako sa inyo, hindi ito mangyayari. Sinabi na namin sa iyo, matatalino ang mga gabunan. Bukod sa malakas silang mga aswang, kinikilala nila ang mga kalaban nila. Anong magagawa natin? Aapat lang tayo kumpara sa bilang na mayroon sila. Kaya ikaw, huwag ka magpadalos-dalos kagad sa pagdidesisyon. Kahit pa gaano ka kritikal ang isang bagay, pag-isipan muna at siguraduhin na napaghanda ang mabuti ang lahat. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Kapag hindi tayo nakawala rito, ito na rin ang araw ng ating wakas at magpapatuloy ang paghahasik nila ng lagim sa mga tao sa lugar na ito. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakaulan ni Kyle ng mga sandaling yon. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo nila at wala na siyang pag-asang makakakawala pa sila roon. Ipinikit na lamang ng binata ang kanyang mga mata at tahimik na lumuha. Maya-maya, bigla na lamang may dumating na isang malaking gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Kyle dahil natitiyak niya na ito yung malaking lalaki na madalas magpakita sa kanya. Mayroon itong dalang kakaibang bagay. Ito ay isang kristal na may hugis na puso na may mga pulang linya na parang apoy. Si Pinunong Isagani. Buhay siya! Siya din po yung lalaki na madalas magpakita sa akin. Sino po siya? Kyle, siya ang tatay mo. Buhay siya! Buhay ang tatay mo! Talaga po? Paano nangyari yun? Nasa kanyang mutya ng apoy. Ibig sabihin, magagawa niyang lipulin sila. Hindi makapaniwala si Kyle sa sinabi ni Gardo. Buong akala niya kasi ay patay na ang kanyang ama. Nakita niyang itinaas nito ang mutya ng apoy. Saka winasak. Nagkagulo ang lahat ng aswang at nagsitumba. At ang iba ay winalsik ang kanilang mga katawan bago tuluyang maganap ang trahedya. Lumapit kay Kyle ang kanyang ama at hinaplos ang kanyang buhok. Sinabi nito na isinakripisyo nito ang lahat para sa kanya dahil mahal na mahal siya nito. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Lumapit din ito kay Sol at nagpasalamat. Sinabi nito na hindi na niya kailangang ibigay pa kay Kyle ang mutya ng araw na nasa kanya. Dahil ibibigay niya kay Kyle ang mutya na nasa kanyang katawan. Pagkatapos, may inilagay itong isang kristal na parang araw sa bibig ni Kyle bago umalis. Iwinasiwas nito ang mutya ng apoy at pagkatapos ay inilagay sa mataas na poste at doon ay nilagyan ng maraming asin. Dito na nagtapos ang buhay ng mga gabunan. Napaiyak na lamang si Kyle dahil pati ang kanyang ama ay nawala na rin. Ginawa lamang yun ang ama mo para sa lahat. Siya na mismo ang nagnakaw ng mutya ng apoy para sirain ito at wakasan na ang kanilang lahi. Kung limitado ang buhay ng mga tao, mas limitado pala ang buhay ng mga aswang. Dahil sa kagustuhan nilang mabuhay, sila'y nag-aaway-away din at nag-aagawan. Hindi ko akalain na matutuklasan ko ang ganitong bagay sa bakasyon namin ni Tita. Wala na maghahasik ng lagim sa mga tao dahil wala na mga gabunan. Ang pinuno nila mismo ang siyang nagwasak sa kanilang lahi para lang matigil ang kasamaan. Kahanga-hanga. Tunay nga pong kahanga-hanga si Ama. Kaya pala siya nagpapakita sa akin dahil pinoprotekta at binabantayan niya ako. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay panatag silang umalis sa lugar na yon. Kinabukasan ay umalis na rin sina Kyle at ang kanyang tiyahin upang bumalik sa Maynila. Nagpasalamat naman sila kina Mang Ipe at Gardo sa kabutihan ng mga ito. Ang bakasyon na yon ang nakapagpatuklas kay Kyle sa maraming bagay na ang mundo niya
ay hindi lamang umiikot sa online games. Marami pang dapat matuklasan at misteryong dapat maungkat. Napakahiwaga ng buhay. Minsan, hindi natin aakalain na sa kabila ng simpleng buhay na meron tayo, ay may mga pambihira at di pangkaraniwang misyon pala tayo na kailangang tuparin. Wakas. Tita, pairam naman